Ang kamakailang coup ng militar ay nagpapatuloy na marahas na kampanya laban sa grupong minorya ng Rohingya ay nagwasak ng pag-asa para sa demokratikong pag-unlad sa Myanmar. Ang Greece, Chile, Mauritania, Guatemala, Brazil, South Vietnam at El Salvador ay mga halimbawa ng mga bansa na dating pinamumunuan ng mga huntas. Ang pinakatanyag na hunta sa kasalukuyan ay ang Myanmar. Ngunit hindi lamang ang Myanmar ang bansa na pinamumunuan ng isang hunta ngayon. Ang Thailand ay isa pang halimbawa. Sa buong dekada ng independence, nakikibaka ang Myanmar sa pamamahala ng militar, civil war, paghihiwalay mula sa global affairs at malawakang kahirapan. Noong 2011, ang military junta ay na-dissolve, na nagbigay daan sa military-installed transitional government at nagsimula sa pinaniniwalaan ng marami na magiging isang bagong panahon para sa bansa sa Timog Silangang Asya. Ang matagal ng partido ng oposisyon ng bansa, ang National League for Democracy o NLD, na pinangunahan ni Aung San Suu Kyi ay nanalo majority sa parehong parliament noong 2015. At ang ilang foreign governments at company na dati nang umiwas sa Myanmar ay nagsimulang magkaroon ng ugnayan dito. Ngunit ang militar na kilala bilang Tatmadaw ay nagpatuloy na nangibabaw sa maraming aspeto ng mga domestic affairs. Ang mga pinuno ng militar at sibilyan, kasama si Suu Kyi, ay naharap din sa international na pagkondena para sa patuloy na pag-abuso sa karapatang pantao at brutal na karahasan laban sa Rohingya Muslims sa kanlurang estado ng Rakhine, na sinasabi ng isang ulat ng UN na ginawa na may genocidal intention. Noong February 2021, ang militar ay nagsagawa ng isang coup at opisyal na muling kunin ang kontrol, nagpahamak sa pag-asa para sa demokratikong pag-unlad. Ang Myanmar ay pinamumunuan ng isang hunta ng militar sa maraming taon, mula nang makamit ng kalayaan mula sa kolonyal na pamamahala ng British noong 1948. Ang Union of Burma ay nagsimula bilang parliamentary democracy tulad ng karamihan sa bagong independent neighbors nito sa Indian subcontinent. Ngunit ang kinatawang demokrasya ay tumagal hanggang 1962, nang humantong ang General U Ne Win sa isang coup ng militar at humawak ng kapangyarihan sa susunod na 26 na taon. Si Ne Win ay nagtaguyod ng isang bagong konstitusyon noong 1974 batay sa isang patakaran ng paghihiwalay a socialist economic program na nag-nationalize sa mga pangunahing negosyo ng Burma. Mabilis na lumala ang sitwasyon ng pang-ekonomiya at tinawakan ng black market ang economy. Pagsapit ng 1988, laganap ang katiwalian, mabilis na pagbabago ng patakarang pang-ekonomiya na nag-uugnay sa currency ng Myanmar, at ang kakulangan sa pagkain ay humantong sa napakalaking protesta na pinamumunuan ng mga mag-aaral. Noong August 1988, sinira ng hukbo ang mga nagpoprotesta. Pinaslang ng hindi bababa sa 3,000 at nagpalayo sa libo-libo pa. Pagkatapos ng pagsisikap noong 1988, nagbitiw si Ne Win bilang chairman ng kanyang partido, kahit na nananatili siyang aktibo behind the scene habang ang military junta ay kinuha ang kapangyarihan. Noong 1989, binago ng bagong rehimeng militar ang pangalan ng bansa mula sa Union of Burma patungo sa Union of Myanmar, at ang kapital na Rangoon ay pinalitan ng Yangon. Noong 2005, inilipat ng pamahalaang militar ang administrative capital sa Nay Pyi Taw, isang lungsod na itinayo nito sa gitnang Myanmar. Nagtalo ang hunta na ang pangalang Burma ay isang gantimpala ng panahon ng kolonyal na pinapabura ng karamihan sa Burman ethnic, at ang Myanmar ay mas inclusive. Ang official policy ng Estados Unidos ay tumutukoy pa rin sa bansa bilang Burma, bagaman ang karamihan sa mga bansa ay tinatawag itong Myanmar. Noong 2007, ang tinaguraang Saffron Revolution, laganap ng mga protesta laban sa gobyerno na pinukaw ng mga pagtaas ng presyo ng gasolina at pinangalanan pagkatapos ng mga kulay na saffron na robe na isinusuot ng mga sumasaling Buddhist monks, at international pressure na nag-udyok ng mga pagbabago sa Myanmar. Bilang karagdagan, nais ng military government na mag-attract ng investment, bawasan ang pag-asa nito sa China, at bumuo ng mga relasyon sa maraming mga bansa. Itinulak ng hunta ang isang bagong konstitusyon noong 2008 na kung saan in place pa rin ngayon,
na nagbigay ng malawak na kapangyarihan sa militar kahit sa ilalim ng pamamahala ng sibilyan. Ang military junta ay hindi inaasahang opisyal na natunaw noong 2011 at nagtatag ng civilian parliament para sa isang pansamantalang panahon kung saan ang dating burokrasya na hukbo at prime minister na si Thein Sein ay hinirang na pangulo. Si Aung San Suu Kyi, ang anak na babae ng bayani ng kalayaan na si General Aung San, ay sumikat noong mga protesta noong 1988. Matapos ang pagsugpo, siya at ang iba pa ay bumuo ng NLD Opposition Party. Siya ay nakulong noong 1989 at gumugol na higit sa 15 taon sa bilangguan at sa ilalim ng house arrest hanggang sa siya ay mapalaya noong 2010. Noong 1991, iginawad kay Suu Kyi ang Nobel Peace Prize habang nasa ilalim ng house arrest. Si Suu Kyi ay naging nangunguna na pinuno ng Myanmar noong 2015. Pinipigilan siya ng konstitusyon mula sa pagpapalagay ng titulo ng Pangulo. Patuloy siyang nagtatamasa ng malawak na domestic support. Ngunit sinabi ni CFR na si Joshua Kordansek na wala siyang maipakita para sa kanyang oras sa kapangyarihan. Habang sinubukan niyang awatin ang militar sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga pang-aabuso nito laban sa Rohingya at sa pamamagitan ng paghihigpit sa press freedoms. Nabigo siyang palakasin ng demokrasya sa mga nagdaang taon at lumikha ng mga demokratikong baluarte. Simula noong 2011, pinangunahan ni Pangulong Thein Sein ang isang serye ng mga reforma, kasama na ang pagbibigay ng amnestiya sa political prisoners, pagpapahinga ng media censorship, at pagpapatupad ng mga patakaran sa ekonomiya upang hikayatin ang pamumuhunan ng dayuhan. At noong 2015, ginanap ng Myanmar ang kauna-unahan sa buong bansa ang multi-party na halalan. Isa na lang alang ang pinakamalaya at pinakamakatarungang halalan sa mga dekada. Mula nang lumipat ang bansa mula sa pamamahala ng militar, ang partido ng oposisyon ni Suu Kyi na NLD ay nanalo ng isang malaking tagumpay na nakakuha ng karamihan sa matataas at mababang mga kapulungan sa parliament. Ang mga bagong mambabatas ay inihalal si Tin Tiao, isang matagal ng pinagkakatiwalaan ni Suu Kyi bilang unang pinuno ng sibilyan ng Myanmar sa mga dekada. Si Suu Kyi ay hinirang sa bagong nilikha na posisyon ng State Councilor na naging de facto na pinuno ng civilian government. Ngunit sinabi ng mga eksperto na ang Tatma daw ay nagpatuloy na gumamit ng labis na kontrol. Ang konstitusyon noong 2008 ay nagsasama ng maraming mga provision upang maprotektahan ang pamingibabaw ng militar. Halimbawa, 25% ng mga pwesto ng parlamento ay nakalaan para sa militar, at ang anumang mga pagbabago sa konstitusyon ay nangangailangan ng pag-aproba mula sa higit sa 75% ng parlamento, na mabisang binibigyan ng kapangyarihan ng veto ng militar ang anumang amendment. Bilang karagdagan, ang proxy party ng militar, ang Union Solidarity and Development Party o USDP, ay nagpanatili ng mga pwesto sa kapangyarihang depensa, usapin sa tahanan at Borders Affairs Ministries. Noong 2020, ginanap ng Myanmar ang pangalawang pambansang halalan sa ilalim ng pamamahala ng sibilyan, na labis na nagwagi ang partido ng NLD. Kahit na sinabi ng Human Rights Watch at iba pang mga grupo na ang mga halalan ay nagkamali dahil sa pagkakapili ng Rohingya at iba pang mga issue. Mayroong maliit na pagtatalo na nakamit ng NLD ang isang napakalaking tagumpay. Ang militar ay dumanas ng isang malaking dagok sa halalan. Ang USDP ay nanalo lamang ng 33 over 476 available seats, habang ang NLD ay nanalo ng 396. Ang mga pinuno ng militar ay nakusahan ng pandarayan ng botante, at matapos tanggihan ng Election Commission ng bansa sa mga paghahabol ng militar, nagsagawa ito ng isang coup noong February 2021. Inaresto at kinasuhan ng militar si Suu Kyi. Inilagay ang mga mambabatas mula sa NLD at iba pang mga partido sa ilalim ng house arrest. At tinihayag na ang senior general na si Mingyong Llaing ang maghahawak sa Myanmar sa loob ng isang taong state of emergency. Sinabi nito na ang halalan ay gaganapin sa sandaling ang state of emergency ay matapos. Ngunit sinabi ng mga eksperto na ang militar ay maaaring mapanatili ang kapangyarihan ng walang katiyakan. Pagkatapos ng coup, nakita ng Myanmar ang pinakamalaking protesta mula noong Saffron Revolution,
kasama ang 10,000 na mga tao na tumatawag para sa demokrasya at ang pagkakawala kay Suu Kyi at iba pa. Ginagamit ng Tatmadaw ang konstitusyon upang bigyang katwiran ng mga pagkilos nito. Pinapayagan ng dokumento ng militar na kontrolin ng anumang sitwasyon na maaaring maging sanhi ng pagkawatak-watak ng Union, pagkawatak-watak ng pambansang pagkakaisa at pagkawala ng kapangyarihan ng soberanya. Nagtalo ang militar na ang mga paratang ng pandaraya sa halalan ay angkop sa paglalarawan na ito. Ang Myanmar ay isang magkakaibang bansa na kinikilala ng estado ang higit sa 100 mga ethnic groups. Bumubuo ng halos 2/3 ng populasyon. Ang ethnic Burmans ay kilala bilang Bamar ay nagtamo ng isang pribilehiyong posisyon sa lipunan na may hawak ng karamihan sa mga posisyon sa gobyerno at militar. Sa kabilang banda, maraming ethnic minority groups ang nahaharap sa systematic discrimination, kakulangan ng mga oportunidad sa ekonomiya at kaunlaran sa kanilang mga rehiyon, kaunting representasyon sa gobyerno at mga pang-aabuso sa kamay ng militar. Mula nang matamasa ang kalayaan, ang discrimination ay nakatanim na sa mga batas at sistematikong pampolitika ng Myanmar. Halimbawa, ang citizenship ay higit na nakabatay sa ethnicity. Ang 1982 Citizenship Law na itinuturing na full citizen ang mga miyembro lamang ng mga pangkat etniko na naninirahan sa Myanmar bago ang 1823, noong unang sinakop ng British ang mga bahagi ng bansa. Nagbigay ito ng daan-daan libong mga residente ng buong buhay ng Myanmar at mga miyembro ng buong mga grupo ng minorya, partikular ang Rohingya na walang estado. Sa ilalim ng konstitusyon noong 2008, ang full citizen lamang ang may karapatang magkaroon ng karamihan sa mga karapatan, tulad ng walang discrimination, pantay na oportunidad at kalayaan sa pagpapahayag. Pinipigilan din ng konstitusyon ang mga hindi kinukonsiderang full citizen mula sa paglahok sa mga pampulitikang proseso tulad ng pagboto at pagtakbo para sa posisyon. Ang damdaming anti-Muslim ay umusbong din sa karamihang Buddhist Myanmar. Ang mga Buddhist na extremist na nagtataguyod ng supremacy ng Budismo ay sinalakay ang mga Muslim at kumalat ang mga papanirang salita. Ang division sa sadyang nilikha sa ilalim ng pamamahala ng kolonyal na British at nagpapatuloy na discrimination ay nagpalakas ng mahabang armadong mga hidwaan sa pagitan ng Tatmadaw at higit sa 20 mga armadong ethnic organizations, pati na rin ang dose-dosenang mas maliliit na mga grupo ng milisya na gumagawa ng inilarawan ng ilang mga analista bilang ang pinakamahabang nagpatuloy na civil war sa buong mundo. Kasunod ng kalayaan ng bansa, marami mga armadong ethnic organizations ang nakipaglaban para sa higit na otonomiya. Lalong lumala ang tensyon ng sakupin ng military junta noong 1962 at naibawas ang mga karapatan ng ethnic minorities. Pangunahing naganap ang labanan sa mga lugar ng hangganan ng Myanmar, kasama ang Buddhist at pro-Rakhine, hindi Rohingya, Arakan Army sa Rakhine State, ang Karen National Liberation Army sa Kayin State, ang Kachin Independence Army sa Kachin State, at ang Shan State Army at ang United White State Army sa Shan State. Bukod sa iba pang mga pangkat, libo-libong mga tao ang napatay sa mga hidwaan. Sa mga nagdaang taon, human rights documented ang mga pang-aabuso ng Tatmadaw laban sa mga sibilyan, partikular sa mga estado ng Chin at Rakhine. Kasama dito ang extrajudicial killings, sapilitang paggawa, panggagahasa, pagpapahirap at paggamit ng mga batang sundalo. Pinayagan din ng kawalang tatagang Myanmar upang maging isang pandaigdigang sentro para sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot at transshipment, partikular sa mga lugar ng Shan State. Halos 1 milyong katao ang pinaniniwalaang tumakas sa ibang bansa at daang-daang libang lumipat sa ibang lugar. Karamihan sa mga refugee sa mga nagdaang taon ay ang Rohingya, isang etnikong Muslim na minorya na naharap sa mga dekada ng panunupil. Noong 2016 at 2017, ang Tatmadaw at mga lokal na puwersa sa seguridad ay naglunsad ng isang brutal na kampanya laban sa Rohingya. Pinatay ang libo-libo mga tao at sinira ang daan-daang mga nayon. Pinanghihinalaan ng rights group at ng mga opisyal ng UN na ang pagpatay ng militar laban sa Rohingya. Noong 2019, nagsampa ang Gambia ng unang international na demanda laban sa Myanmar sa International Court of Justice na inakasuhan ng bansa
na lumabag sa UN Genocide Convention. Itinanggi ni Suu Kyi na naganap ang ethnic cleansing at ang final ruling ay maaaring magtagal ng taon. Karamihan sa mga Rohingya ay humingi ng kanlungan sa Bangladesh, kung saan limitado ang mga mapagkukunan at lupa upang maprotektahan ang mga tumakas. Ang Bangladesh ay nakipag-usap sa Myanmar tungkol sa pagpapabalik sa mga Rohingya na lumikas. Ang mga gobyerno ng Thein Sein at Suu Kyi ay nagtangkang makipag-ayos sa isang pambansang tigil-putukan sa maraming mga armadong organisasyon ng etniko, ngunit ang mga higit na pagsisikap ay nabigo. Noong 2015, 8 mga naturang pangkat lamang ang lumagda sa isang kasunduan na tigil-putukan kasama ang gobyerno at ang Tatmadaw, at nagpatuloy ang karahasan sa maraming komunidad.